Pagpatuloy natin. Let's go. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababat ako. Wow, nagreklamo pa siya. Ang konteksto ng verse nito ay nagreklamo siya sa kanyang kaparusahan. Alam nating pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at isinumpa siya ng Diyos na maging isang palaboy at binigyan siya ng isang sumpa. Ngunit ito'y proteksyon, gaya ng sino mang pumatay kay Cain ay mapaparusahan ng matindi. Kamot ulo talaga ako sa versong ito. Ngayon sabi, kaparusahan niya, bakit parang binigyan pa siya ng proteksyon? Ewan ko na lang, paano naman tatatlo pa lamang sila ang nabubuhay sa mundo sa mga panahong ito? Sino ang maaaring makaharap at gumawa ng masama sa kanya? Sa tingin mo, may pagkakatulad sa kwento ng ancient Egyptian religion o ang the Abydos Triad, ang pabula ng kwento ng dalawang magkapatid. Si Set, ang Diyos ng kaguluhan, ay nainggit sa kanyang kapatid na si Osiris na namumuno sa Ehipto. Si Set ay pinatay at hiniwa-hiwa ang kanyang kapatid at ang kanyang asawang si Isis ay muling tinipon ang parte ng katawan ni Osiris at kanyang muling binuhay at siya ay naging Panginoon ng kabilang buhay habang nagapi ni Horus ang anak nila, ang kanyang tiyuhin, at itinapon si Set sa disyerto at naging Diyos ng kaguluhan at kasamaan. Kung mapapansin, ang tema ng kwento ay patungkol sa inggit, kamatayan at pagkatapon. Additional fact, dito rin ginaya ang karamihan ng kwento ng buhay ni Kristo mula sa pagiging Messiah, virgin birth, lumalakad sa tubig, nagbibigay ng sermon sa bundok, nagpapagaling sa mga may sakit, nagsasagawa ng mga himala, pinatay sa tabi ng dalawang kriminal, nature of divinity, pagkakaroon ng 12 disipulo, redemption and resurrection, ascension into heaven, yung tema ng Trinity, habang may mga nagsasabing ipinanganak si Horus noong December 25th, Pasko yun ayon sa Greco-Roman interpretation, at siya rin ang tinaguriang Son of God. Kung susuriing mabuti ang kasaysayan, hindi lang ang kwento ng sinaunang Ehipto o the Abydos Trinity ang may pagkakahalin tulad sa kwento ni Kristo, ngunit hindi ko muna ilalahad-lahat dahil mapapahaba ang video, pero makabubuting ikaw mismo ang gumawa ng pananaliksik upang makita mo sa sarili mo. Kung mapapansin, hindi nila inilalahad sa mga paaralan sa Pilipinas ang mga ganitong impormasyon dahil pinoprotektahan nila ang greatest scam of all time. Pero sa mga matitinong bansang secular, ipinauunawa nilang mabuti ang kasaysayan kaya hindi sila nalilinlang ng religion. Ang isang bansa na binaliwala ang kasaysayan ay masasabing walang nakaraan at lalong walang inaharap. Peace out!